Uy, ayun. Okay. Nice So, back. What a pass! okay, so welcome nga pala sa ating unang episode ng Papawis Pa Podcast. Ako nga pala yung host nyo, si Abiel. Tapos ang ating guest, I don't think kailangan natin ng intro, pero kasi syempre lalo na sa mga hindi nakakaalam. Oh. Ang hari ng esports shoutcast. Pambira! Please welcome. Bigyan natin ng round of applause, ha? Yeah. Si Wolf! Woo! Happy to be here, Pops. Ayan. Alam So, mo naman. for brief context rin, siguro matagal na rin talaga tayo magkakalala, no? Siguro 2017, 18? Oh my God, ang tagal. I think, 2017. 2017. So, ang brief beginnings natin was Oh. Mineski TV. Pero, That's right. before tayo mag-start dun sa yung backtracking na yun na, between yung relationship natin. Yun. Ikaw muna. Ikaw. So, yun na, meron tayong mga set of questions para matrack natin kumbaga yung Sige. syempre, obviously, simulan natin dun sa intro mo. Tapos after nun, yung mga papawis na, kaya nga papawis pa podcast, di ba? So, start muna tayo. So, sino ka? Ano yung pinagkakabalaan mo ngayon? At saka, kamusta yung current basketball background mo? Like, Ay, grabe. hanggang saan umabot yung laro mo at some point? Wow. Ang hirap nung third part na. Pero, people will know me. At ikaw, ang tawag mo sa akin kadalasan ay Wolf kasi ng aking IGN as ako ay part ng esports. Since I believe nag-cast ako ng 2016, shoutcaster ng Dota, tas ngayon sa Mobile Legends, analyst for MPL, yung franchise-based league ng Mobile Legends dito sa Pilipinas. I've been part of esports since, I believe, 2015 as a writer naman. Ano naman tayo, mga rocket man tayo from the start. Yan. So I started as a writer, and then ngayon shoutcaster. At ngayon, ang ganap ko sa buhay sa aking papawis, ngayon medyo nagbabalik-balik pa lang. Kasi nagkasakit tayo. Physically, hindi natin kaya mag-basketball. Pero, bumabalik-balik naman. Yan. So, you're saying na yung pinaka parang highest form of basketball Grabe. na ano mo is papawis talaga? Oo, kasi talaga, alam mo naman, ako'y sakiting bata at ako'y nerd. Pero, legit, lang talaga. Palag-palag lang. Fun fact, wait, I don't know if I've shared this with you. Pero, ang aking tatay ay sobrang fan ng basketball. Talaga? So, my name is Kaisam Ives na po ito. Oo. Hindi ko pa ba nakwento to? Hindi pa, pare. First time. So, ang aking tatay, parang, parang, instead na ipangalan niya ako sa mga, alam mo yun, usually sa lolo, di ba, pagsasamahin ng pangalan ng magulang. Oo. Sa kanya, pinagsama niya yung mga idol niya. So, Alan Kaydik, Samboy Lim, Ives Dignadice. Legit. Sobrang SMB fanboy niya, mami. Ano? Legit to, legit. Seryoso ba? Legit. May alam ba nito? Okay lang. First time. So, first time? First time. Solid. Pare. Men, kaya tatanong ko palagi, anong pronunciation name mo? Wala kasi siyang actual pronunciation kasi it's not real name. No. It's a combination of that. Wala akong hit sa NBI or madali yung NBI ko kasi madali yung makita. Madali akong ma-search sa Facebook. Kasi super fanboy ng San Miguel ang aking tatay. Ayun. Grabe yun. Okay, so heard it here first, pare. Yes, Kung sir. saan nakuha yung pangalan mo, Yes, sir. pare. Okay, so lipat tayo dun sa kasi nga, sabi mo nga kanina, so yung pinaka-highest form Yeah. of basketball na natungtong mo is Yeah. papawis. Yes. Which, hindi kami judgmental. Kaya nga Yun! papawis pa podcast, di ba? Amen. So, kailan ka unang nakatikim nung yung papawis? Sino yung parang yung unang humatak sa maglaro? Tapos saan yung matatawag mong home court mo? Kasi, sabihin natin kung mag-look back talaga kung saan yung actual na origins niyan. Siguro yung mga kapitbahay kasi may ang home court namin. Alam mo yung may isang big ass narratory tapos yung alam mo yung dried na lupa. Huh? Yung parang hindi masyadong lupa court ka? Oo, bukid term namin ng bukid pero hindi siya bukid eh. O ano?
Bakit namin tinatawag na bukid yun? So, comment section. Ano yung tawag dun sa ganong type of court? Pero ganun, ayun, well, ang term namin, punta, basketball namin dun sa bukid, di ba? Ganun tawag. So, may field naman kasi, pero alam mo yung desecrated na lupa. Pero may nara sa gitna. Yung kumbaga parang sobrang tuyong-tuyo na, Tuyo na. pag nag-dribble ka, hindi siya Hindi siya nag-drop yung lulubog. ano. So, ano siya, pang basketball siya. So, I don't know kung paano na-establish yun. Pero doon, yun yung home court. Tapos, ayun, normal na court lang doon. Ice tubig pag mananalo, pag high stakes, RC, Shit! mga ganun, yan ang home court. Tapos, syempre, obviously, aking tatay ang nag-introduce sa akin sa basketball. Pero siya rin ba yung nagturo sa'yo? Or parang, kumbaga parang ikaw lang yung parang, dahil nandun ka na sa papawis nga, parang nag-start ka na lang na parang, try ka itong gawin, ganyan. Yung mga tinuturo niya sa akin, hindi siya maturo na, parang, in many ways, ayaw nila na maglaro pa ako ng basketball. Parang ganun. As parents. I don't know kung may ganun. Pero kasi siya... Oo, may ganun. I guess kasi we were in a neighborhood na hindi ganun ka-safe. Honestly. Ano siya, so medyo... hindi naman... Well, siguro technically squatters are still, they don't own anything na mga ganun. Tapos may bukid. So, and honestly, madaming beses ako nabubuli or na... parang napapagtripan. So parang they were Hindi kami nagko-condone ng bullying Yes. dito. No to bullying. Tama. No to bullying. Hey. Mga Okay. ganun. Pero syempre, kids, ganun, matataas ka, ganun. Mga tropa mo. So, I think, mas nakapagturo pa yung mga tropa ko. Tapos with my, sa aking daddy. So compared to your dad, mas friends mo yung nagtuturo sa ng yun, basketball? ganun. Okay. Tapos nung nakikita niya nagbabasketball na, doon na siya nagturo ng mga konting mga tips. Pero syempre, alam mo yung, minsan, ayaw mong makinig sa tatay mo na di, wala mo lang, ba't mo tinuturuan? Ganun. Tapos, syempre, dumating na yung slam dunk, yung follow through. Di ba, tinuro yung follow through dun eh. Yun, tatry mong gawin. Shoutout sa mga sa mga fans ng Slam Dunk na natuto ng basketball sa anime. Yan. So, dahil dun, kapag nasa papawis ka, kasi syempre, sinabi mo na may mga times na tinuturuan ka ng friends mo, tapos nagkaroon rin ng time na tinuruan ka ng dad mo. Yeah. Entire time na naglalaro ka ng papawis, actually, mas magandang tanong na, yung time na nag-start ka, ano yung position mo? Uy, So, sobrang nakakatawa to kasi... Huwag ka bastos. Nandun ako sa... Alam mo naman kahit ano tayo dyan, boss. Yan. Any role, any position. Yung comfortable ka. I think, na no choice ako, naging center ako kasi, di ba kami sa slum area. So, although ako, yung mga kasama ko doon, since parang I guess mas local sila or parang ganun. Ang tawag nila sa akin, import actually. Kasi maputi ako sa kanila. Sa standard sila, maputi ako. Tapos matangkad ako. Tapos nag-jersey kasi, alam mo yung yung jersey basically. Sila naka-bad usually. So syempre parang feeling nila. Parang doon, import tag nila sa akin. Tapos in a way matangkad ako sa kanila. Pero hindi naman tunay na matangkad. Pero ayun, so center. Ganun, Center. Na-import, ganun. Yung time na tinuturuan mo ng mga friends tsaka ng dad mo, like mas center yung moves, ganun? Post talaga post moves. kaya pala, like pag naglalaro tayo ng basketball. So, for context rin sa mga taong nakikinig ngayon o nanonood, naglalaro rin talaga kami ni Wolf ng minsan iniimbita kami sa baluarte ni Wolf. Tapos doon, yun nga, kaya parang pag nanonotice ko, sabi ko, ba't laging nasa ilalim si Wolf? So, okay. Ngayon naiintindihan mo na. Ito yung mga kwento na. Yun pala yun. Actually, hindi ko naisip yan. So, ngayon ko lang siya na-look back, actually. Actually, ito yung rason na to. Kaya ako nag-invite. Kasi yung mga taong ini-interview ko, inaalam ko na yung weaknesses nila pag naglalaro sila. Pag naglalaro tayo, alam ko na kung anong gagawin ko. Joke lang. Okay. So, dahil sinabi mo na meron kang home court, yung, anong tawag dyan? Bukid. The bukid. Meron ka nung home court na yun. Ano ka rin ba? Mr. Dayo ka rin ba? Like parang, kunwari, time nung, siguro parang mga friends mo na parang, tara, punta tayo sa Sige. Hindi talaga. Kasi, bukod sa sakitin kasi ako na mga time na yun. Okay. Tsaka, natatakot talaga ako pag pinapagalitan ako. So, hindi ko umabot dun sa dayo-dayo. Lalo na, ang daming mga stories. And then, to be fair kasi yung tatay ko, dun yung kinalakihan niyang
thing, dayo siya. Tapos, dumating sa point na magaling na siya. Tapos, alam mo yung pambato na siya ng barangay. So, Yeah, tinatamad na yeah, siya yeah. ganun. And ang dami niya mga horror stories. Kasi, alam mo naman, sa mga ganong klaseng area, hostile yung mga tao eh. So, Minsan kahit tubig lang yung mga ganun, pustahan. exactly. Ano? So, marami silang experiences ng hostility sa mga ganun. So, hindi ako naging pandayo. To be fair, di rin naman ako magaling enough for that. Hindi, magaling si Wolf. Uy, wag lang. Magaling si Wolf. Magaling si Wolf. Okay. So, pero dun sa, speaking of dun sa experience mo dun sa, ano tawag dyan? Yung pag, kasi nasa na-mention mo kanina na nag-ice tubig kayo. Parang, ganun. ano Ganun yung, ano yung parang pinaka-highest stakes na pinagpustahan nyo? Like, umabot ba at some point na pera na yung inaano nyo? Or talagang puro inanimate objects? Ganyan. Consumables. Consumables sa RC, yun talaga RC. Kasi pag ice tubig, piso lang yun eh. Piso-piso isa. Oo. Pero pag RC, tigko 4 na ata kasi 20 ata yun. Or, yun. Siguro, hindi, Coke na, kasi mas mahal yung Coke, di ba? So, yun, Coke na siguro, 1.5. Oh, yan. Yun na siguro yung highest stake doon. Pero ano, tawag dyan nung time na naglalaro ka nung ganong type of papawis talagang. Alam mo talaga, like may difference talaga in your... Locked in, no? As in, like, mas physical maglaro pag kumpara sa regular Yes. papawis dun sa postahang papawis. Kahit sila din eh, madadala ka din eh, kasi parang kayo parehas na ano, ganun. Tapos, nagtatanggal sila ng tsinelas nila, ganun. Sa pagtanggal ng tsinelas, seryoso na. Oo, din, oo. Kasi, ano din ako nun eh, yung, alam mo yung Islander, di ba? Ay, Tinding oo, ano, pare. OG. Tangin na. Ayun. Mga, mga ilang buwan mo rin, ilang taon mo Oo, gagamit bago pa yun. mapudpud yun eh. Oo. Pero ano yun, Islander off ka nun, wag ganun. Pag high stakes na. May standards ka na yun. Oo. Okay, so, now saying na meron ka, yun nga, nasabi mo kanina, may home court ka, yung mga friends mo na nagturo sa'yo paano mag-basketball. Ever since, sabihin na natin all time. Ito yung parang, ito yung parang, anong tawag dyan? Yung, sino nga yung mga, Mount Rushmore, Mount parang Rushmore. ganun. So, pero hindi naman necessary Mount Rushmore na parang kailangan 5, 4, or ganyan. Pero more so, sabihin na lang natin, sino yung mga, all time, buong buhay mo, sino yung mga paborito mong naging kakampi? At saka bakit sila yung parang mga naging favorites mong kalaro? Wow! I'm not prepared Hirap, for no? this question. Alright, so... Sa ano, sabihin natin, inarrow down natin yung, Sige. yung category sa esports. Sa esports muna. May mga nakalaruan na sa basketball. Okay. Sino yung parang mga teammates mo? Di na mo na ito sama dito, Bill. Pero nandun ka sa ano. For sure. All time. Olokohin. Matik na yan. Pag mo olokohin. Matik na yan siya. Sinapasahan ko sa niya, Bill, chat tinuturuan niya ng malupit na mga galawan eh. May tiwala siya sa akin eh. Opa. Ayun. Alam mo naman Matik. yun. Alam mo naman yun. Sa sino esports, ba? Sino yung So, parang... you played with Hans, di ba? Oh my God. Okay, Ayan. shoutout kay Sona. The Machine, Oo. Maki na yun eh. Teammate mo siya dun sa isang event nyo. Tama? Sa Aurora, tama. Oo. So, yun. So, scored the most points yan. Talagang machine. Speaking of scored the most points, ilan yun? Grabe yun. Parang 48 ba? 50? Either 48 or 52, legit. 48 points. Mga ganun. Iba talaga si Matigas Bruno. yun. So, bakit siya yung parang naging favorite mo? Ano siya eh, masipag. Both ends of the floor. Na masipag rebound tapos willing to take contact. Oo nga. Oo, actually, So, na-notice ko nga yun sa kanya. Yun ang maganda sa kanya. Tapos talagang nagtatransform siya. Siya makulit at mabait kapag normal na buhay, pero pag basketball na, wala na, Oo, physical. pare. Yan. Ano yan, manta-trash talk yun. Magugulat ka na lang, manta-trash talk yun. Tapos para sabi ko, hindi naman ganito sa totoong buhay ito. Maliban kay Sona. Meron pa ba mga ibang teammates na? So, I don't know if you know this player. His name is, si Kelra. Kelra? So, the gold standard sa MLBB. So, kasi siya, yung tipong hindi sumusuko. Pero although, may pagka one trick siya sa tres, ganun. Tapos mabilis din siya. Pero, hindi kasi napapagod. At sobrang competitive. The more na natatalo, the more na gusto niyang, So, parang yung Red Days sa Dota. ganun talaga. G con G. Until mag-green. Oo. Hindi pala tayong gagawin. Yun. Nakakapikaw yun. I guess yun. Tapos, sino pa ba? There was so much fun playing with Boss Matt
militar. Ayan. Ay! Yun naman, para siyang, hindi ko masabing Team Duncan eh. Pero parang, I guess. Wala pa tayo yung parang napili nating comparison. Pero let's say the closest now is Tim Duncan. Gets ko. Actually, gets ko yung sinasabi mo. So, precise and smart and tapos ewan ko kilala mo si Master the Basics ng, Hindi pa. Si Matt ang dun sa mga nasabi mo. matangkad na, Si Matt pati si Sona, Hans ang talagang Pero si Master the Basics, sige. Si Anong Master meron sa kanya? yun naman, na, yun ang Nikola Jokic ng esports. So, tangkad niya. So, 6'1" siya sa amin so, sa lahat ng esports na nakalaro ko, matangkad. Talagang siya na yung pinakamatangkad. siya yung tallest. So, Okay. Tapos, passer kasi. Tapos, threat din sa tres eh. So, ayan. Uy, siguro, ang pinaka talaga nakakatuwa I guess yung the GOAT, Ah. except you, syempre. Si Trinil. Okay. Marunong siyang gumamit ng katawan niya. Grabe yun. At threat siya. At yun, ayan, I guess si Trinil. Actually, shoutouts rin kay Trinil. Actually, matagal na tayo hindi nagsama as papawis. Pero si Neil, yung nakakatakot sa kanya kasi is yung marunong talaga gumamit ng katawan. Oo. So, pag sinabi niya sa yung urong sa'yo, urong, wala kang nagagawa, diba? Yeah. So, yan. Very, very, yung mga picks mo, especially dun sa mga kilala natin. Gusto ko yung mga picks mo as best teammates. Check. And hindi ko pwedeng hindi mention si Burrito, by the way. Yun ang wild card natin, honorable mention. Kahit anong mangyari, ay sinasama na ako maglaro, kaya check ka. Kahit hirap na siyang buhatin ako. Yan. So, Burrito. Shoutouts kay Burrito. Shoutouts kay Hans. Yan. Is kay Neil. Sino Yan. ba? So, yung mga Boss Matt. teammates. Boss Matt. Yan yung mga teammates na natin. Okay. So, mabalik tayo dun sa mga players na na-experience mo, di ba? So, sinabi na natin na ito yung mga players na parang nagustuhan mo talaga kakampi, di ba? Kanina, yun yung pinag-usapan natin. So, meron ba yung parang, during your entire Papawis experience, meron ka ba yung type of guy na parang, pinapahirapan ako nitong gagong to. Or parang, or hindi mo siya gusto kakampi kasi like, baka siya, and meron ba, hindi mo kailangan i-name pero like, ano yung type of players na parang, sino yung mga type of players na hindi mo nagustuhan kalaro? Let's just say, let's assume na same height ko siya. Yung, alam mo yun, same level. Sabihin na natin gano'n. I'll name names. Si Trinil was very difficult to really Yun ang fight against. hindi mo gustong Kalaban. kalaban. Oo, hirap talaga. Wala, kadalasan, when I see guys, hindi ako madaling i-back down. Ano mo yun? Hindi ako madaling push. Yeah. Kasi parang, ewan ko, yun yung na-develop ko na pag sa post, at least di ako nagpapatulak. Basta. And there are some techniques that you do kahit mas malaki sila sa'yo, di ba? Like, even though they're bigger. Trinil, you just can't. Marunong talaga siya na timing, tas really unstoppable, ganun. So, lumalaki yung ulo niya. Naririnig niya. Nangatitegan niya. Okay, shoutout sa'yo, Trinil. Yun talaga, mahirap siya kalaban eh. Tapos, wala. Yung isa sa mga pinaka-experience ko, si MTB kasi, yun nga, si 6'1" siya. Imagine a passer, point guard-ish, napakatangkad. Tas, alam mo yung height, ako kasi mga sa 5'7". Tapos, mga kalaro mo syempre, typically 5'8", 5'9", gano'n. Tapos may 6'1" na nagpapasa over your head. Wala magawa. Kita niya yung buong wala, ayan, yun siguro. Kung ayokong daya. Okay. Mga Jokic type madaya yan. Ayaw mo kalaro. Oy, pero si Neil, ganun rin siya. So, Actually, so nagigets ko rin kasi galing do. Okay. So, ngayon, dun sa mga, since, kasi, natanong ko na sa'yo kanina about yun dun sa dad mo. Yeah. Baka may mga veteran players ka na baka, alam mo yun, parang, either nagturo sa'yo or nagpahirap sa'yo during your entire time. Meron ba? Yan yung tanong. So I don't think I'm at that level, honestly. Kung may veteran player, I don't know, pwede ba, counted ba yung mga inspiration? Ganun. Kasi I have two. Sige, sino? So, just to give you a background, sa ko, NCAA. So, Mapua, tapos, so, yun yung, nga pala, taga-Mapua pala. yan. Cardinals yan. Cardinals, yan. So, yun yung panood kong journey, right?
So if there's this one guy that really inspired me, si Baser Amer. Kasi he's small, but he can do a lot of stuff. Ay! And he's very smart sa pag-take niya. At ang sipag maglaro. Oo. And of course, the one and the only, si Scottie Thompson. Ayan. Oo. Grabe yun. I was there nung na-eliminate ng Mapua. Yung, na-spoil ng Mapua ang huling season ni Scottie. Diba, din sila ni Halalon, di ba? Grabe yung after nung Gilas run. Gilas pa yan. Nag-Gilas run sila, di ba? Under, ano ba tawag I doon? forgot. Basta yung junior ba? Under 18. Yung parang, yung younger. Yung Younger. college, yeah. Tapos, di ba parang they're coming off as the dynamic duo. But then they're facing us, pakakabalik lang ni Nimes, tas si Olwell Oraime. That run, that was great. Hey. Maganda talaga yung story na yan. Kung fans kayo ng NCAA Wolves, pare. Sobra, although, syempre, nag-champion yung Mapua recently, pero yung run na yun, kakaiba siya kasi against all odds talaga yun eh. Anyways, si Scottie Thompson, you can see his heart, and then when they lost, yung ramdam na ramdam, Jimmy Butler yung performance niya nung araw na yun. Pero hindi niya kinaya. Alam mo yung Jimmy Butler, yung Miami Heat na ganun sa Tinawid niya ganun. pa ang fanbase niya. So, Diba? Miami Heat fan pala to. Yes. Si Wolves. So, favorite niya. Pero do you remember that picture? Yung nag-48 minutes siya against Lakers ba? Yan. Yan. Ganun yung vibe ni Scottie Thompson sa last NCAA game niya. So, that's one. I guess yun. Baser Amer and Scottie Thompson. So, yun yung parang mga inspiration mo. Yes. Especially nung time na parang papapawis, ganyan. Yes, Okay. yes. Okay. Understood. Actually, knowing now na kung ano yung mga inspiration mo, nagigets ka na kung bakit ka ganun type of player pag naglalaro tayo. So, nagigets ko siya. Ngayon, sobrang nagigets ko siya. So, we are nearing the home stretch pa. Ano yung parang moment sa papawis mo? Sabihin na natin, ano ba, maximum 2, ganyan, maximum 3? Ano yung mga, ano yung parang best moments na parang nung nakita mo siya, nung na-experience mo siya, parang, ang saya maglaro ng basketball. Wait. I think you saw this. Recent si Baya siguro kasi dun sa amin. Yung alam mo ginawa ni Burrito? Oo. And medyo sinabihan din niya kami ng gagawin eh. Kung saan ako pwesto at gagawin ko. So we made the play. Meron kaming ATO. Pero tayo malapit na ATO. Ang galing nun, diba? ang galing nun. So ano ba, yung parang basically, hesi siya to the right, pero to the left siya talaga pupunta. Tapos long pass. Tapos medyo malayo kami para walang defender help sa kanya. Hindi ka malayo nun. Actually, ikaw yung nag-set ng screen nun. Ay, tama. Ikaw yung nag-set ng screen nun. Ako yung passer. Tama. Ako yung nasa out of bounds. Tapos nakalimutan ko kung sino pa yung kasama natin eh. Pero ang ganda kasi sinabi, dun kayong dalawa, tapos yung isa shooter. Tama. So sabi ko, okay. Para 2 options ka. Oo. Tapos ang ganda ng overhead pass. Overhead pass. Tapos, konting kanan ng ni Burrito, pero pakaliwa talaga siya. Sa takbo niya. Tapos sakto yung pasa mo na overhead. Yeah. Ang ganda na. So, yung mga best moments namin, ATO play by Burrito and Miguel. Actually, leading up to that, sabihin na natin na yun nga, if that is your best moment. Kasi, so, for most of the people na hindi nakakaalam, si Wolf minsan kasi nag-iaya talaga sa kanyang home court. Sa kanyang panibagong home court. Yes. Na hindi desecrated lang. Hindi na. Hindi na bukid. Pero may katabing grasslands. Actually, meron. Katabi siya ng bukid. Pseudo bukid. Modern, urban bukid. Urban bukid. So, dun sa bago niyang court, nagyayaya siya. So, that being said, kasi nakasabi dun sa listahan ko na parang hanggang ngayon nagpapapawis ka ba? Itong entire line of questioning already answers the question, di ba? Pero, kailan na kita uli mayayaya para maglaro ng basketball? Sakto kasi naayos na yun. Renovate na yun eh. So yun, any weekday na yan. Any weekday? Umaga lalo. Okay, so lahat na nasa likod ng Malapit camera. lang 15 minutes away. Weekday, naglalaro ba tayo next time? Maglalaro tayo next time? Okay. Lista na. Okay, so
So, yun, makikita, and most likely naman pag kunwari nagkaroon naman kami ng which is nangyari na before, naglabas si Burrito ng highlights niya. Yes. Lagi siya ako rin, nag-start na rin ako mag-shoot ng videos for stories ko, ganyan. So, Yan. makikita nyo rin to dun sa official Facebook page. So, ayun. Pare, thank you. Yeah. Dahil ikaw yung unang naging guest. Tiradores. Tiradores, shoutouts. So, yun nga, Papawis pa podcast. Ikaw yung naging first guest ko. And also, It's an honor. It's an honor. Hindi, baliktad. Isang karangalan. It's an honor. Pare. It's an honor. Thank you. Hindi, at saka one thing na, sasabihin ko ito yung parang heartfelt moment, di ba? Si Wolf hindi ako ever binigo. Yeah. Kahit kailan, Yeah. hindi ako binigo nung tao na to. And kung may makikita kayong guest dito sa podcast na to, more likely than not, probably, hindi ko pwede sabihin 9 out of 10 eh. More likely, para mga 10 out of 10. Grabe. Mga hindi ako binigo buong buhay ko, Yun. pare. Sasabihin ko yan sa inyo. So, Likewise. pare, thank you talaga. Thank you. So, let's go to our last question. Okay. Saan ka pwedeng hanapin? Saan ka pwede sundan? Okay. So, this is your time. This is your time na Yeah, so I do podcasts now as well na related sa Mobile Legends at sa esports in general dito sa Philippines. So, punta kayo sa aking YT sa or tinatawag nilang Red App or YouTube. Wolfcasts. At in fact, yung Wolfcast na yun, sa lahat ng socials ko, TikTok, Instagram, Facebook, X, I guess, sometimes I post it. Oh, Yun. Nandun lahat ng ating, nandun lahat ng mga post ko. At yun, follow nyo na rin ako sa sa journey namin. Actually, itong mga podcasting, please support your local podcasters kasi talagang I think ito yung best avenue for us na maging expressive. Ayan. Yeah. Ayun. So, maraming salamat. So, ulitin ko, maraming salamat sa ating guest. Thank you. Si Wolf. Guys, palakpakan naman natin si Idol. Thank you. So, yun. Usapang basketball ng mga taong walang bitaw. Actually, may bitaw. May bitaw. So, yun. Thank you guys. At abangan ng mga susunod na episodes. Thank you very much. At see you at the next one. Thank you.